Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. Actually, good evening na. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is May 12, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Vertis North. Dito siya Ayala Mall sa Mindanao Avenue, bagong Pag-asa Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Amber Court, Bougainvillea, Multipurpose Hall. Doon yan sa may Bougainvillea Street, Pembo, Makati po yan. Kayo magbabalik po tayo mamayang konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. In 60 meters, keep left at the fall. Pinapalabas ng Senate yung habulan. Sabi ko, ay parang may habulan. Track and field yata. Di ko alam kung anong sport. May sports fest na ba sa Senate? Pero masaya raw siya at iba pang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing sa panibagong usad ng kaso sa ICC. Kaya hamon niya kay De La Rosa. Harapin niya yung kanyang, yung mga akusasyon. Parehong itinatanggi ni na Duterte at De La Rosa ang mga paratang laban sa kanilang kaugnay ng extrajudicial killing. Darlene Kai, nakatuto, 24 oras. May naging kliyenteng napawalang sala sa Crimes Against Humanity. Ang bagong abogado ni Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Siya si Attorney Peter Haynes, na pinili mismo ng partner ng dating Pangulo na si Hanilet Abansenya at anak nitong si Kitty Duterte. Ang mag-ina ang naghahawak na ngayon ng legal matter sa kaso ni Duterte. Sa withdrawal request ng dating abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, sinabi niyang nakausap na niya si Haynes. Si Haynes na rin ang haharap sa status conference sa May 27. Ilan sa mga pinagtanggol ni Haynes ay ang Minister of Defense at Senador ng Democratic Republic of Congo na si Jean-Pierre Bemba, na kalaunay napawalang sala sa kasong war crimes at crimes against humanity. Sa nagdaang 25 taon bilang international criminal and humanitarian lawyer, humawak si Haynes ng mga kasong may kaugnayan sa murder, serious fraud, sexual offenses at human trafficking. Dito na lang po. Sige po. Head north on Solar Drive, then in less than 10 meters, Opo. arrive at your destination. Kasi po kayo. Non-stop ang pagtutok. Ito lang, sa 24 oras. You have arrived. Meron kaming iba. Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right, bet. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Isa to present. Arriving in 42 Rightmed. minutes Sa at kalidad at 8:32 abot kayang p.m. gamot, This route ipilit is at toll-free. hingin. Basta Rightmed. In Dahil 70 gusto meters, namin na enter gumaling Luna kayo. Drive. Super saya na Sabado muli ang inihatid ng Barangay LS 97.1 at Super Radio DCBB sa naganap na Super Barangayan. Naghatid ng good vibes at giveaways ang Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Miss Malaya at ang In 90 Super Radio meters, turn DCBB left onto anchors Curtis na sina Drive. Tony Aquino at Glenn Huego sa ating mga kabarangay sa Villanova Subdivision, Covered Court, Barangay ng Kaisang Dayon, Quezon City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time ang ating mga kabarangay na todo bigay sa kantahan kasama ang GMA Sparkle Artists na sina Kim Perez at Jennifer Maravilla. Congratulations naman sa lahat ng maswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat sa Ilalim ng dagat, matapos ang 2 taon. In 90 meters, turn right onto North Avenue. Testigo. Yan ang babalik ang kwento sa Philippines' most shocking story. Sa gilid ng daan ng Navota Sport, nakaupo sa isang bangko si Rochelle Barameda, katabi ang ina, at iba pang kaanak. Pinapanood nila ang 4 na lalaking may mga hawak na mga sledgehammer para tibagin ang isang kwadradong steel encasement. Makapal ito, at pinuno ng simento. Mixed emotion si Rochelle. Sa isip niya, sana hindi ang kapatid na si Ruby Rose ang nasa loob ng makapal na bloke ng simento.
na 2 taon na rin nilang hinahanap si Ruby Rose. At hindi matahimik ang pamilya kasi hindi nila alam kung anong nangyari sa kanya sa loob ng 2 taon na yon. Closure, kumbaga. At mula sa tip ng isang witness, Enter right most lane, then in 100 meters, turn right onto Senator Miriam P. Defensa Santiago Navotas Avenue. City, kung saan tinitibag ang kwadradong semento. Yan ang ikukwento ko sa inyo. Ang brutal at karumal-dumal na pagpatay kay Ruby Rose Barameta, ang masalimuot na galaw ng kaso, at ang nakadudurog sa puso na paghahanap ng hustisya ni Rochelle at ng pamilya Barameta para kay Ruby Rose, halos 2 dekada na nakalimutan. At ito, ang Philippines most shocking stories. Abangan ang kwentong yan sa Philippines most shocking stories pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel. Continue for 700 meters, then keep right at the full Contacazon Avenue. Te, bantayan mo yung transcript, paburahin mo yung ano. Attorney Noel Delgado at Liza Aquino at John Ami Perez. Sa Biyernes, sa alauna hanggang alas 4 ng hapon at TCMM Radio Patrol sa Isleta at TCMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Cabanas at Marlene Patiero sa Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa TCMM Radio Patrol sa Estrella at TCMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? In 200 meters, keep left at the full onto EDSA. Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Issues Spotted. In 100 meters, keep left at the full. Medyo ng hapon, eksklusibo sa TCMM Teleradyo. Continue for 1 kilometer, then keep left at the full onto EDSA towards EDSA southbound. Kasama si John Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa TCMM Radio Patrol sa Estrella at TCMM Teleradyo. Hanggang ngayon, patuloy tayong nagbaban ng pag-ibig ko para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito ang TCMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, public service. Sa TCMM Radio Patrol sa Estrella. Mainit na kapamilya, welcome ang sumalubong sa BC sa ihandang Thanksgiving event ng ABS-CBN para sa kanila. Nagkwento rin ang walo tungkol sa explosive experience nila sa Asset XP nitong weekend. Nagpapatrol at Chief Benitez. Big kapamilya, welcome! Ang regalo ng buong ABS-CBN sa pagdating ng Bini. Sa inihandang Thanksgiving event para sa kanila. Selebrasyon ito ng kanilang katagumpay na debut sa Coachella, guesting sa Grammy Museum, at parangal na nakuha sa Billboard Women in Music. Mismong si Joanna ang nag-abot ng kanilang Billboard Trophy, mga boss. Present ang mga ABS-CBN In 300 meters, keep left at the full onto EDSA towards EDSA southbound. CEO at President Carlo Patimbak at Chief Operating Officer Cory Midanes. Kasama sa grand welcome sa lobby, diretso ang girls sa Studio 10, kung saan nagkaroon ng tribute at masayang Q&A. In 100 meters, keep left at the full.
Roy, kasama ang Nations Girl Group. Nakaka-overwhelm po. Promise, hindi po namin in-expect. Actually, kanina sa van, bago kami bumaba, hindi namin alam kung bababa pa kami. Deserve pa namin to na talagang nagtipon sila dito and nag-make time for us. Continue for Sinasabi 1 na ng kilometer, mga then keep friends left ko at the na forecourt to para talaga EDSA siyang Miss towards buses Universe only. moment. Parang boxing talaga ni Pacquiao, parang match. Kasi grabe yung anticipation ng mga tao. Itong weekend, na-enjoy din ng girls at ASAP XP, kung saan isa sa highlight ay ang bagong dance break ng Pantropiko. All pass, actually, we only had 1 day ng rehearsals for ASAP. So parang doon namin sila lahat. Sobrang saya. First time na experience yung ASAP XP. So more to come pa yan. Pupuntayan sila ng lugar. So yung naglalakad kami sa audience, yung umiikot kami, ang saya niya. Kasi kami nakakapag, kami sa mga tao sa audience. Nakakapag-interact kami ng close. Noong Biyernes naman, insektiwang ng girls ang birthday ng kanilang bunso na si Sheena. I treated the girls, like, mahal. Pero, ganun ko sila kamahal. Kung gano'n kamahal yung feel. Tapos gusto ko fancy kami. Next, arangkada na ang paghahanda ng girls para sa world tour. We're gonna have another set of, hindi lang another set, multiple sets of rehearsals. Kasi, In 300 meters, keep left at the forecourt to EDSA towards buses only. And Jason Smith, ABS, CNU. Welcome back, Jamie. At yan ang mga balitang In pinantay 100 natin meters, sa inyo. keep left at the Tuloy-tuloy ang forecourt. pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at E2C. Susunod na sa ABS-CBN YouTube channel ang Philippines' most shocking stories. Ako po si Karen Davila. para sa iba pang balita, mag-log on sa abs.cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istresa. Ano bang hamon, Continue for 1 kilometer, then turn left off the route towards Antipolo City, Greenfield District. Tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa OTV. Ako naman po si Alvin Galchik. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Sabi ng DBP, kapisan ng broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Martes, 8:04. That time check was brought to you by Seminole Cream Cheese. Happy Mother's Day from Seminole Cream Cheese. Real cream, real cheese. Seminole Cream Cheese for really amazing dinners. Sa bawat kaso, mahalaga at mabilis ka. Sa bawat krisis, may mga handang tinutulungan. Samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasahin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid sila Jessica Baral at Pauline Pasierro. Walang pala ng pagdetalye ang nakatala sa SWAT Report. K-Paps Playlist set. CNN. Mamaya pa po yung K-Pops playlist. Siyempre ho, alam nyo, kahapon talaga namang naging abala ho ang buong newsroom dito. Talagang ngayon pala ang napalitan na. Spot report na po ha, ngayon pong 8:05, ngayong Martes, May 12, 2026. Ako naman po, Jeff Caparas. At dito nga po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo
Meron pong tanong na dapat sagutin. Ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming Keep left and susuyurin ang bawat continue straight, detalye. then turn left on the ramp Imbestigahan towards ng bawat Antipolo sulok City, at ilalantad Greenfield ang District. katotohanan dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Ako po Jack Camaras, solo po muna ngayong Martes. Meron lang akong mahalagang inaasikaso si partner Marlene Pajernos. Muli po ito po ang Spot Report. Ay kami po ay inyong patuloy na napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol Turn left off the 630 ramp towards at sabayang Antipolo City, napapanood sa Greenfield DZMM District. Teleradyo Cable Doon Channels, pala yun. DZMM Teleradyo Facebook Buti na at lang. YouTube channel. Kami ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa Continue for pagtutok sa mga 900 kaso meters, then at take a slight right pagtitiyak onto ng mga Miracle ebidensya Avenue. dahil sa Spot Report ay una po ang kaligtasan ninyo, ha? Para sa mga mensahe, pagparating ko o sa aming numero sa DZMM Viber number 0919-278-3000 para po sa balitaan. Sheriff Camaras at Marlene Pajernos sa Spot Report. Sa unang bukso ng mga balita, mga kapamilya, hayagang umapila si Senator Ronald De La Rosa kay Pangulong Marcos Jr. na wag siyang isuko sa International Criminal Court. Ay sa panayam po sa media kaninang umaga, iginiit ng senador na gawa-gawa lang ang kaso sa ICC ng mga gustong pabagsakin ng pamilya Duterte at mga taong gustong mawala na sila sa Pilipinas. Maring itinanggi ni De La Rosa ang pag-utos sa pagpapatay sa ilang sibilyan nang siya pa ang In 200 PNP meters, noong make a administrasyong slight right Duterte. onto Miracle Avenue. Katunayan, wala ani ang kahit isang kasong murder ang isinampa sa kanya. Isiniwalat din ni De La Rosa na muli siyang lumitaw kahapon para tumulong sa kudeta sa liderato ng Senado. Sabay inaming Into right most nagdamdam lane, siya then in 100 kay meters, dating make a Senate slight President right. Tito Soto matapos umano nitong payagan ng NBI na hulihin siya. Nilinaw naman ng senador na hindi niya tinanggap ang kanyang sahod sa nakalipas na 6 na buwang absensya. Sinabi rin ni De La Rosa na tutugon siya sa sakpina ng PNP-CIDG. Pwede ho itong personal o sa pamamagitan ng legal representative. Kaugnay ng investigasyon po ito ng sinasabing extrajudicial killing sa Davao. Ay sa ngayon ay may plano siya aniyang manatili sa Senado at umaasang paninindigan ng Korte Suprema ang soberanya ng bansa. Pinaigting naman ng Philippine National Police ang seguridad sa paligid ng Senado matapos magkagirian ang mga polis at mga taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa kaninang umaga. Pinatatabi lang umano ang mga sasakyang may sound system na nakaharang sa daan, pero nagalit ang grupo at kinwestiyon kung bakit pinaalis kayong nagpoprograma lang sila. Nang bato pa ng upuan ng ilang taga-suporta ng senador at pinagmumura ang mga polis. Nangako naman ang polis ang pag-iirali ng maximum tolerance, pero nagbabalang aalis ngayon ng simula ng gulo at lalabag sa batas. Continue for 600 Sumayala naman meters, po ang then pamilya turn ng right mga onto biktima ng Marlene war on Avenue. drugs sa bigong pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sinabi po sa DZMM ni Jane Lee, asawa ng EJK victim na si Michael Lee, na mistulang ipinapakita ng pagkakanlong ng Senado kay De La Rosa na walang pakialam ang mga mambabata sa pamilya ng mga Continue biktima. straight at the first Ay traffic apela po light, nila, then isuko na at si the De La second Rosa at traffic light, kilalanin ang turn proseso right. ng ICC. Samantala tinawag naman ng grupong bayan ng Senado na protektor ng mga senador na may kinahanglan. Ito ng grupong bayan sa halip na kanlungin, dapat manguna ang Senado sa pagpapanagot ni Senador De La Rosa. Kaduda-duda rin anila ang timing ng pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan na may malinaw na hindi para sa interes ng taong bayan. Sheriff Camaras at Marlene Pajernos sa Spot Report. Sa ibang balita naman, tiniyak ng DPWH na habulin pa rin ng pamahalaan ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kasunod po ito ng pagpapalit ng liderato ng Senado kung saan nakabakante rin ang chairmanship ng ilang komite. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na anuman ang mangyari sa Blue Ribbon Committee,
na nangunguna sa investigasyon ng mga anomalyang proyekto kontra baha, makikipagtulungan pa rin ang kagawaran sa komite, gayon din sa Office of the Ombudsman para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. May 5, ipinresenta ni Senador Panfilo Lacson ang progress report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Isinama sa progress report ang partial report ng komite dahil 7 senador pa lang ang lumalagda. Sa ibang balita pa rin, tiniyak naman po ng Philippine Air Force na walang anumang namamataang hindi pangkaraniwang aktibidad sa Villamor Air Base sa Pasay. Kasunod po ito ng pahayag ng abogado ni Senador Ronald de la Rosa na si Israelito Torion na may nakahanda ng aircraft sa Villamor Air Base para umano magatid sa senador papuntang The Hague sa the Netherlands. Sinabi ni Air Force spokesperson Maria Cristina Basco na walang natatanggap na direktiba ang ahensya hinggil sa paghahanda ng aircraft. Patuloy rin ng normal at routine air operations ng Air Force na kasalukuyang nasa white alert status. Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light and turn right. Inaasahan naman ng Meralco na magiging minimal lang ang dagdag singil sa kuryente ngayong Mayo matapos magpatupad ng mga hakbang ang Energy Regulatory Commission para mabawasan ang epekto ng mataas na generation charges. Ayon po sa ERC, nabawasan ang inaasahang taas singil dahil sa mas maagang pagpapatupad ng ilang adjustments, mas mabilis na refund sa consumers at pansamantalang pagsuspinde sa ilang bayarin. Gayunman, nagbabala ang ERC na posible pa rin magkaroon ng dagdag singil sa mga susunod na buwan dahil sa matinding init ng panahon at pagtaas ng presyo ng fuel sa pandaigdigang merkado. Jeff Capanas at Marlene Patiegro sa Hot Reports. Sa mga balita sa labas naman po ng impilan mula sa ating mga Radyo Patrol, ay alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng Senado. Ay patuloy pa rin po ang nakabantay dyan ng ating Radyo Patrol na si Bert Dizon. Bert, patuloy pa rin ba ang programa dyan? Jeff, sa mga sandaling ito ay wala pang isinasagawang programa yung dalawang grupo ng mga grupo ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa at itong mga pro-admin, yung mga Marcos supporter dito naman sa kabilang side nitong Jokno Boulevard dito sa labas pa rin ng Senate Gate. Kung makikita nyo sa aking likuran ay nandito pa rin nakapwesto yung mga tauhan ng PNP Civil Disturbance Management Unit para nga siguraduhin yung kaayusan at seguridad dito sa premises ng Senado. Ang sistema kasi ngayon dito, Jeff, ay pinalilibutan nitong mga Civil Disturbance Management Unit ng PNP itong intersection na ang Jokno Boulevard dito yan sa tapat ng Senate Gate para nga mapaghiwalay yung dalawang grupo ng mga mga Marcos supporters at itong mga Duterte supporters dahil kanina lang mga bandang alas 4, alas 3 ng hapon ay nagkaroon ng nagpang-abot itong dalawang grupo kaya napagdesisyonan ng PNP na pagitnaan itong dalawang grupo nang sa gayon ay hindi sila magpang-abot dahil kanina doon sa kanilang pang-aabot ay nagkaroon pa ng agawan ng mga placard at kung saan ay nagpalitan din sila ng mga pambubulyaw doon sa magkabilang panig. Sa mga sandaling ito ay katulad na nabanggit natin kanina ay walang nakahanda o walang ginagawang programa yung dalawang magkabilang grupo. Ayon naman sa Southern Police District, no, as of 8 ng gabi ay may kita 150 na individual ang kanilang kaisalang crowd estimate dito habang dinagdagan ng Ma'am, sagutin ko lang po ano. Onto C5 passing Boulevard flyover towards Oval City.
Continue on C5 Pasig Boulevard, flyover towards Global City for 2 kilometers. Continue for 500 metres, then make a slight right onto Calliarn Avenue towards Calliarn Avenue, 11. In 400 metres, make a slight right, then turn right.
right onto Calayan Avenue. In 90 meters, make a slight right, then in 50 meters, make a slight right. Make a slight right onto JP Rizal Extension. In 300 meters, turn right onto 27th Avenue. Ma'am, kamusta ang sitwasyon ho dyan? In 90 meters, turn right. Kanino, yung mga napabalita ho na may nagkasalubong ho, nagkainitan ho na magkabilang grupo. Paano ho nangyari doon? Anong pinagsimulan? Kanina sir, mga bandang hapon sir, parang nagkaroon lang po ng sagutan po yung dalawang grupo, pero wala naman po tayo na isa lang nagkaroon po ng pisikalan. May mga minor ano lang po sila, mga sagutan sir. So nagkabigunan ho sila. Ganun ho ba nangyari? Parang ganun po sir, nagsagutan lang po sila ng mga kanilang sa loobing bracket. Ma'am, siyempre, ayaw na ho natin umabot sa physical. Hindi ho pala hindi sila Turn right onto 27th Avenue. Moving forward ho, ma'am, ano ho ang guidance ho ni SPB District Director General Cinco? Yes sir, sa pamumuno po ng ating district director, Mr. Glenn Oliver po sir. In 200 meters, turn left onto Cadena de Reyes Street. Sana po hindi po nilang matiwasay ang ating mga saloobin. Ang ating pulisya ay nais lamang pong masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng kanilang mga aktibidad. Lieutenant, di ba ho, kapag ho tayo merong mga sinasagawa hong ganyan, mga rally and show of support, yan ho ba ma'am, pag ho may mga ganyang rally ho, di ba ho kailangan pa ho ba nilang kumuha ng permit, mag-secure sila? Yes sir, kailangan po nila mag-coordinate sir sa LGU po para mabigyan po sila ng permit sir. O ito mga ito ma'am, nung nasa Senado ngayon, nag-secure ho sila? Ano po sir? Nag-secure ho sila ng permit? Meron ho sila mga kaukulang permit? Nag-secure po sila sir ng permit, pagdaman po sa ating na po ang information sir ay hindi po ito na-aprobahan sir. Oo. So ibig sabihin, hindi pala ho sila pwede doon? Ano po sir? Ibig sabihin, kung walang permit, hindi ho sila pala pwede na mag-rally ho dyan sa labas ng Senate? Sir, sorry po. Sir, sorry. Hindi po malinaw sir. Opo. Lieutenant, kung wala po silang permit, sabi niyo po, so hindi po sila pala allowed na magsagawa ho ng kumbaga programa ho sa labas ng In Senado? 80 meters, turn left. Sir, paulit po. Regarding po sa permit sir, kailangan po nila sir mag-secure po ng permit. Kung hindi man po ito na-approve sir o napagbigyan ng permit ay bibigyan sila po sila ng pagkakataon ihayag ang kanilang sa loob po. Ngunit sana po ay sumunod po sila sa ating Lieutenant, moving forward po, ito nga po may nangyari na mabuti nga ho hindi na uwi sa pisikalan. So ano po ang gagawin? Sabi ho ni Bert Dizon kanina, paghihiwalayin niyo ho ba o meron hong mga in-between sa kanila? Ganun ho ba ang gagawin ho ng SPD? Sir, sorry po. Pausap sir, sorry. Hindi po sorry mali po sir. Ano
turn right onto Dahlia Street. Di ba masikat dito, ma'am? Hindi naman po. In 70 meters, turn right, then in 40 meters, you will arrive at your destination. In 40 meters, turn right. Kaya kaliwaan na dito. Dito po ako sa poste. Kaliwa? Opo, palabas ko na po yan. Dito po ako bababa. Ah, ito po ang labasan dito. Opo, kung gusto niyo pong pumuntang market, dire-diretsuhin niyo lang po ito. Tapos yung huling pinakamalaking kanto, kaliwa. Sige, sige. Salamat po. God bless po. Ay, sorry. Kaya. Double check po. Baka may naiwan. Arriving in 4 minutes at 8:40 p.m. This route is toll free. Turn left onto Morning Glory Street. Napakinggan ko yung panayam niya. Hindi naman din kayo magdadalawang isip na to make arrest kung merong lalabagin ho na kumbaga batas ho, kumbaga kung sumobra na ho yung mga naandyan. Ano ho yung parameters ma'am para ho to make arrest? Ano ho yung kumbaga mga senyalis ho na dapat ang arrestuhin itong mga ito? Ano ho yun? In 60 meters, turn right onto Kadima Doraima Street. Naninira na po sila ng mga publikong taga-bilan, sir, and nagdudulot na po ng matinding public inconvenience. Kalaro na po, pag mandalisemit o yung sa mga dahilan na maaari po silang maaari. Ma'am, sabi ho nung reporter namin, si Bert Dizon kanina, so wala po kayo Yan, paalam po.